Magsiluhod na po tayo para sa ating mga dasal. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay labang sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinaas na namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. panalangin sa mahal na poong Santo Niño. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngayon at magpasawalang hanggan. O makapangyarihang Diyos at Ama ng aming Panginoong Hesukristo, napakadakila at tapat ang inyong pag-ibig sa sangkatauhan, kaya ibinigay mo sa amin si Hesukristo na iyong anak upang pagkalooban kami ng kaligtasan. Sa banal na pangalan ni Jesus, ako ay lakas loob na dumudulog sa iyo, taglay ang matibay na pananalig at ipagkakaloob mo ang aking kahilingan. Kung ito ay makakabuti sa aking kaluluwa at para sa higit na ikaluluwalhati mo, o mapagmahal na Ama, nagpapakumbaba ako at binubuksan ko sa iyo ang aking sarili upang tanglawan ng ilaw mong bigay at sa tulong ng Espiritu Santo ay patuloy akong umunlad sa karunungan, kabanalan at lakas bilang iyong inampong anak kay Hesukristo na namamagitan para sa amin magpasawalang hanggan. Amen. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man unang una, nang ang tao'y nalugmok sa sala, pinangakong ang birhen ay maglilihi, ang sanggol niya ay Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda, sa pagtanggap sa manunubos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakababatid sa pagbabalita ng anghel
tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyon ay sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako naman ay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi ay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo ay walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig
kong sasambitin. Sabi mo, Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako ay tatawaging Ama niya at Diyos, tagapagsanggalang niya at manunubos. Ang aking pangako sa Kanya ay iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya itong, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap.
at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan na iyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo na ng panahon ng Adbyento. Kaya makikita natin ay yung ilaw, lahat ay nakasindi na ibig sabihin 5 araw na lang bago magpasko, at eksakto din na pang-5 araw na ito ng ating simbang gabi. Ang hirap ngayon, no? Hindi tayo makapasok sa loob ng simbahan, ilan lang, dahil sa social distancing, sa protocol, at medyo umuulan-ulan pa yata. Kaya ingat po yung mga naandiyan sa labas, magpayong kayo, baka magkasakit po kayo, no? At alam nyo, itong misa na ito ay napakahalaga. Sa unang simbahan, ito ay talagang ipinagdiriwang na hindi lang ganitong misa, kundi tunay na ito ay isang misa kantada na tinatawag. Talagang pinagtutuunan nila ng tunay na masidhi, no? Na pagdiriwang, sapagkat ang tawag dito sa misa na ito ay Misa Aurea. Anong ibig sabihin nun? Sinong may alam? Ano sa Tagalog ang Misa Aurea? Ha? Anong ibig sabihin? Sapagkat po ay sa pamamagitan ni Maria, ito ang simula na ng pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa sinapupunan ni Maria. Ibig sabihin, ito nga binasa natin na mabuting balita, ang pagpapahayag ng Anghel Gabriel kay Maria, kailan nangyari? Kailan nangyari? 9 na buwan bago ang unang Pasko, no?
At bakit napakahalaga? Sapagkat yung proto-evangelion, ano nga ang proto-evangelion? Ang unang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Nasaan yan? Saan natin mababasa? Nasa mabuting balita ba? Ni Mateo, ni Marco, ni Lucas, ni San Juan? Nandoroon ba? Saan? Saan? Ano nga kung saan siya? Maintindihan ko na, no? Ilagay sa ano? Pang-ilang aklat ng Biblia. Ang daming aklat ng Biblia. Sa Lumang Tipan, sa unang aklat. Very good. May mga alam, no? Yung proto-evangelyo na sinasabi doon, pagkatapos magkasala ang tao, na ang Diyos ay gumawa kaagad ng plano ng pagliligtas. At paano daw ililigtas? Ang isang babae ay manganganak ng isang lalaki at sila ay mag-aaway ng ahas. Tutuklawin ng ahas ang sakong ng lalaki at dudurugin naman ng paa ang ulo ng ahas. Isang pagsasalarawan, patalinghagang pagsasalita ng gagawin ng Panginoong Jesus. Di ba pagka natuklaw ka ng ahas, lalo pag di mo napansin, patay ka, no? At yun yung sinasabi ng pagkamatayan na Jesus sa krus, upang tayo ay magkamit ng kaligtasan, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang walang hanggan. Kaya ibig sabihin, yung ipinahayag na yon sa pagsagot ni Maria ng kanyang piyat, nagsisimula na ang buhay ni Jesus dito sa mundong ibabaw bilang isang tao, no? Kaya anong ibig sabihin ng Misa Aurea? Gininto ang misa, no? Gininto ang misa, na ibig sabihin ito ay napakahalaga at hindi lamang ang istorya ni Maria ay pagkikwento ng mga nangyari noong panahon na yon. Mahigit na 2,000 raan na ang nakaraan, kundi mahalaga na maunawaan natin sino ba si Maria, ano yung isinasalarawan niya sa atin. Siya ay ina ng Diyos at siya rin ay ating ina, no? At may hapon siya sa atin sapagkat tayo ay tinuturuan niya. Si Maria ay larawan din ng simbahan at ang simbahan ay tinuturuan tayo. Ano ba ang hamon ni Maria sa atin? Tayo ay magiring ina, hindi lamang mga disipulo. At anong ibig sabihin nun? Kung si Maria ay siya ang naging dahilan ng presensya ng ating Panginoong Hesus sa mundong ibabaw, sa ating panahon tayo rin ay maging tagapaghatid ng Panginoong Hesus dito sa mundong ibabaw, lalo tigit sa panahon na ito ng pandemya, na marami ang natatakot, marami ang nawawala ng pag-asa, na mga tao na hindi maintindihan anong gagawin, mga tao na pag tinanong mo, ano sa palagay nyo ang Pasko? Masaya ba kayo? Noong nakaraan linggo, ang lakas ng sagot sa akin eh. Hindi po. Bakit? Kasi yung ipinagdiriwang nating Pasko, karamihan
ano na ang tingin sa Pasko? Naging materialismo, naging komersyalismo, no? Ang akala natin, ang pagdiriwang ng Pasko, salo-salo, party, bagong damit, bagong gadget, bagong sapatos, bagong kung ano-ano, no? Regalo. Pero mga kapatid, ang tunay na regalo sa atin sa Pasko ay si Jesus. At yun yung nakakalimutan na natin. Kaya yung hamon sa atin na ipagbuntis natin si Jesus, at ito ay ipakita natin na ang Diyos ay pag-ibig, siya ay Emmanuel, hindi niya tayo iniwan. Kasama natin siya lalo't higit sa panahon ng hirap, ng sakit, ng panahon na hindi natin maintindihan. Ano daw ang dapat nating gagawin? No? Katulad ni Maria, may pusong nananabik sa Panginoon, no? Siya ay tinatawag na Birheng Maria. Anong ibig sabihin ng Birhen? Hindi yung pisikal. Pag pinag-usapan po ito sa simbahan patungkol sa espiritual, ay ito ay yung pagiging bukas, sabi nga dito, sa kalooban ng Diyos. Availability, no? Upang tayo ay pumasok sa kalooban ng Panginoong Diyos. Sabi nga ay yun daw mga may asawa, iabala sa mga bagay para dito sa mundong ibabaw, no? Pero yung mga birhen na tinatawag ay abala sa mga bagay patungkol sa Panginoong Diyos. Kaya ano yung sabi ni Maria? Ako ay alipin ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag tinatawag na birhen, tumatalima sa kalooban ng Diyos at bukas siya upang gawin kung ano ang pagtawag sa kanya ng Panginoong Diyos, no? At kasabay nito siyempre, ang pagtawag kasi ng Diyos wala sa plano natin, wala sa ating kagustuhan, no? Kaya nga si Maria nagpakatotoo siya, no? Ano yung sabi niya? Paanong mangyayari yun? Gayong ako'y dalaga, no? Yung kanyang takot, ipinahayag niya, no? At siyempre kasabay noon ay nakikita niya, kasi sinabi na yung kanyang ipanganganak, no? Ang daming sinabi na description. Sabi niya, mukhang hindi ako karapat dapat dyan, no? Yun yung kanyang sinasabi. So mahalaga po yun, nasa harap ng Diyos, makikita natin, no? Kapag ikaw ay tunay na tinatawag ng Diyos, makikita mo na hindi ka karapat-dapat para sa Diyos, no? Kaya yun ang sinabi ng Birhen Maria. Pero pagdating ng oras, sabi nga sa kanya, huwag kang matakot, no? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Siya ang gagawa, siya ang bahala, hindi sa sarili mong lakas, sa biyaya ng Panginoong Diyos, no? At yun yung ipinahahayag sa atin. Huwag tayong matakot, huwag mabahala. Kung may dumarating na mga bagay na hindi natin maintindihan, magtiwala tayo sa Diyos. Lalo tigit sa panahon na ito, no? Na makita natin na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagkalinga, ang Diyos ay mapagmahal. At ang pang-apat ay tayo ay tunay na tumalima sa Diyos anuman ang mangyari. Kasi si Maria, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa pagsagot niya ng oo. Dahil sinabi sa kanya,
na itong ipanganganak mo ay ganito ang gagawin. Ito ang mangyayari sa kanya. Siyempre, hindi niya alam na ang kanyang anak ay ipapako sa krus. Mamamatay dahil sa ating mga kasalanan, pero sumunod siya sa Panginoong Diyos. No? Ibig sabihin, mga kapatid, sa kabila ng ating dinaranas ngayon na mga pagsubok, pandemya, mga kalamidad, ayan, may bagyo na naman daw, doon sa banda naman na south, no? Manalangin na lang tayo sa Diyos, magtiwala sa Kanya, katulad ni Maria, no? Na sinasabi din natin na sana ay masabi natin, mangyari nawa sa akin ang iyong kalooban, no? Kaya po sa ating pagdiriwang na ito, hingin natin na makatulad tayo kay Maria. Totoo, nagugulumihan, natatakot, nakikita yung kahinaan, pero ang mas mahalaga, nagtiwala sa Panginoong Diyos, na ang Diyos ay mapagkalinga at mapagmahal. Magsitayo na po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating mananubos. Sa bawat panalangin, ang isasagot po natin, Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami.
Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa mga lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng pagkakaloob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa ayong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kaniya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makakaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinahirapan at nagpakasakit, kinuha niya ang tinapay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, pinuri ka at pinasalamatan. Hinati niya yun, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Tumingala siya sa langit sa iyo, Ama, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya yun sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubuhos mong tunay. Poong
Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, Broderick na aming tagapangasiwa, at lahat ng kaparehang. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, nang kabiyak ng kanayang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling ng mga utos at ng mabathalang aral at turo ni Jesus, ihayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoon Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Doon sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim, sa langit sumilay ang isang bituin, liwanag nito'y kay ningning, nagbigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang talang nagningning, higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. O bituing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong inihahayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagdating ng manunubos. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang sanggol ang dumating, higit sa liwanag ng mga bituin, minsan ay di napapansin. O bituing natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo iyong inihahayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagdating ni Kristo Jesus. O bituing natatangi sa iyong liwanag, pag-asa ng tao iyong inihahayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos sa pagdating ni Kristo Jesus, ni Kristo Jesus.
sing Hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa patalastas. Magkakaroon po tayo ngayon ng second collection para sa St. Peter's Pence, Obolo Sancti Petri. Ang mga nalikom ay ipapadala sa Roma. Ito ay ginagamit ng Santo Papa Francisco para sa mga gawaing pilantropo sa buong mundo at para sa mga gastos sa pangangasiwa ng Estado ng Vatican. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang mga misa sa bisperas ng Pasko ay sa ganap na ika-4 ng hapon, ika-6, ika-8 at ika-10 ng gabi. Sa ika-25 ng Disyembre ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ang mga misa ay sa ganap na ika-6, ika-8 at ika-10 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-3 at ika-5 ng hapon at ika-7 ng gabi. Sa ika-27 ng Disyembre, Linggo, ang mga oras ng misa ay ang regular schedule ng misa panglinggo sa ganap na ika-6, ika-8, ika-9 at kalahati ng umaga, ika-3, ika-5 ng hapon at ika-7 ng gabi na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang mga misa naman ng ika-7 ng umaga, ika-4 ng hapon at ika-6 ng gabi ay gaganapin sa Holy Child Catholic School. Makiisa po tayo sa daan ng tuwa na isang debosyon ng ating parokya sa kapanahunan ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ito ay tuwing ika-6 ng gabi mula ika-26 ng Disyembre hanggang sa ika-1 ng Enero. Makasusubaybay ang bawat pamilya sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng Facebook live streaming ng ating parokya. Sa ika-31 ng Disyembre, ang mga misa para sa bisperas ng bagong taon ay sa ganap na ika-5 ng hapon, ika-7 at ika-9 ng gabi. Sa ika-1 ng Enero ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mga misa ay sa ganap na ika-6, ika-8, ika-10 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-3 at ika-5 ng hapon at ika-7 ng gabi. Ang ating Katolikong kalendaryo para sa taong 2021 ay available na po. Maaari na po kayong makakabili sa tindahan sa may Chapel of the Saints at sa opisina ng parokya. Ang bawat Katolikong pamilya ay dapat may Katolikong kalendaryo bilang gabay sa buhay liturhiya. Ito po ang mahahalagang paalaala para sa maayos at ligtas na pakikilahok sa mga dadalo ng simbang gabi. Hindi papayagang papasok ang mga magulang na may dalang bata.
Ang makakapasok lamang ay ang nasa edad 18 hanggang 65. Magdala ng sariling alkohol, ballpen at payong para sa mga nagsisimba na nasa labas. Panatilihing magsuot ng face mask at face shield bilang karagdagang pag-iingat laban sa COVID-19. Igalang ang mga nagpapatupad ng health protocols, ang mga pulis, mga volunteer marshals at barangay tanod. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukuin niyo mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kaniyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya ay dumating ng may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pasko na naman o kay tuli ng araw, Paskong nagdaan tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari. Naman o kay huli ng araw, Paskong nagdaan tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig naghahari.